Rapture of the church is closer than you think. Naniniwala po ako, lalo na po sa mga nakikita ko po ngayon sa paligid, pagbabago ng diwa ng mga tao. Ah, Maski yung simpleng ako ay titingala po sa langit sa gabi. Hindi na po katulad ng ulap. Minsan meron pong time na tumingala po ako, nakakatakot po yung ulap. I think this was Saturday night or a Sunday night. Sunday night ng gabi. That is May 3rd. Tumingala ako, parang nakakatakot yung ulap, no? Hindi po ganyan dati. You will enjoy yung mga stars pagkatapos may konting hangin. And during that time nung Sunday night, walang kahangin-hangin at nakakatakot po yung ulap. Okay? At ito pong gusto ko pong sabihin. May reminder po ang Lord. Matagal ko na pong gustong sabihin sa inyo to. Hindi ko lang po na-vlog, ano? For this, sa akin pong, ayaw kong sabihin sa akin paniniwala lang. Hindi. Ayon sa Biblia, this is the right time na i-focus nating mga believers ang ating focus doon sa mas importante. Okay. May instance po sa Bible na pagod ang Panginoon na kay mga disciples. Pumunta sila sa isang lugar sa Bethany wherein mga kaibigan po ng Panginoong Hesukristo ito po ay si Mary at saka si Martha at ang kanilang kaisa-isang kapatid na lalaki si Lazaro. Okay, alam niyo bawat visit ni Jesus during that time sa kanila o kahit sa kabilang sa anumang bahay malugod din ang tinatanggap ang Panginoon, no? Siguro sa sobrang excitement nila, no? Talagang pinatuloy nilang Panginoon at si Martha very very excited siya doon sa mga paghahanda ng merienda, siguro Jollibee, siguro McDo, ano? No? Hindi. Basta very excited siya. Then, napansin niya sa kanyang sarili na siya lang yung parang aligaga na parang, uy, sandali lang, ako lang gumagawa nitong work, no? At ang kapatid kong si Mary o si Maria, si Maria, ay umupo sa paanan ng Panginoong Hesukristo at nakikinig siya. Malamang yung isa pang tao na dun sa salas ay si Lazaro. Oh, hindi lang po binanggit ng Bible kung meron pang ibang tao dun sa sala na nakikinig din sa Panginoon. Pero naniniwala ako, maliban sa ibang disciples, siguro may mga nakikiisyoso rin sa Lord, no? Kaya, nung si Jesus nangangaral, si Mary ay nakaupo sa paanan ng Panginoon. Tapos si Martha, very busy. Very busy sa kung ano pa mga ginagawa niya. Then nilapitan niya si Lord Jesus. Sabi niya, Panginoon, sabihan mo naman ng kapatid ko na tumulong. Gawa ng ako lang po ang aligaga dito. Na gawa ng gawa. Subalit siya nakaupo lang dyan. Ay, sumagot ang Panginoong Hesukristo. Itong sinabi ni Jesus, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, no? Okay. Sabi ni Jesus ganito, Martha, Martha, masyado kang aligaga, masyado kang abala sa mga bagay ng mundo. Itong si Maria, pinili niya ang pinakamabuti. Okay? At ito kailanman ay hindi tatanggalin sa kanya. Wow, napakaganda. Ibig bang sabihin nito si Jesus, hindi niya binibigyan ng credit yung mga paghihirap ni Martha? No, hindi po yun ang ibig sabihin ng talata. Ang ibig lang pong sabihin niyan, masyado kang focus diyan sa ginagawa mo. Masyado kang abalang-abala diyan sa ginagawa mo. Samantalang, itong kapatid mo, pinili ang higit na mabuti. Okay? Ibig sabihin, isa lang pala ang mabuti. Pakinggan niyo, ito po yung keyword natin. Ang salita ng Diyos. The Word of Jesus. Kaya sabi ko po kanya ng opening ng video natin, yung importante ngayon, doon po tayo mag-focus sa Biblia. Sa salita ng Panginoong Yesus. Magbasa tayo na magbasa. Atin pong babarin ang ating ang ating kaisipan sa Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is Jesus. Okay? Alam niyo ngayon, okay, marami pong nakapansin, meron pong isang American vlogger and I agree, 105 o 110% sa kanya. Ito po ang sabi ng vlog niya, nakalimutan ko lang po, sana sinabi ko rito yung link. Sa sobrang excitement ko kasi pag nanood ako, pinababayaan ko na lang matapos yung video, hindi ako minsan. Pero nag-subscribe din po ako, sa nakalimutan ko lang po yung name ng kanyang channel. Matagal-tagal na rin po, pero nag-agree ako.
Sabi niya, way back 2010 o kaya mga 2012, mga ganyan kanya, 2010 to 2012, obserbahan niyo ang Facebook, sabi niya. During that time, ang makikita mo lang sa Facebook, mostly ay anong tawag dito, ay mga post ng iyong mga friends, di ba? Yung mga friends mo, yung mga kakilala mo, and then ginagamit mo ang Facebook para i-locate yung mga tao na nawalay sa'yo na parang feeling mo hindi mo na sila makikita. Nangyari po yan sa akin, nangyari po yan sa amin. Meron po kami mga second cousin na malalayo, nasa Amerika, na nakapag-reconnect kami because of the Facebook app, no? Way back 2012 or 2011, hindi ko na po maalala. Pero mostly, when you open Facebook during that time, nakikita mo yung mga yung mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, di ba? Tapos nagpapalitan kayo ng comments. Ang sarap ng Facebook during that time. Oh, pasok tayo. Pero pagkatapos po ng pandemya, ito na po yung sabi nila. Nung pumasok ang 2022, sabi nila, iba na po yung nakikita mo. Kasi nung pandemic, nauso yung mga nag-vlog, nauso yung mga vloggers, nauso yung mga gumagawa ng mga short videos. Kasi mga ibang artista, yun ang mga nakikita mo ngayon sa Facebook mo. Alam nyo, I agree. Mas gusto ko makita yung mga friends ko, mga kamag-anak ko, kesa dun sa mga bagong mga reels na yan na nakikita ko dito. Oo. Di po ba? At ang danger nito yung mga kabataan ngayon, dahil nasanay sila sa ganyan, no? Nandyan na po, tumaas yung antas ng pagbubuli, tumaas yung antas ng pagkukumpare ng sarili sa ibang tao, no? At hindi po healthy ang naging resulta. Kaya ako pa nakikita ko rito, sino ba itong mga ito? O mga artista nga sila, pero hindi ko sila kilala. I don't know them. Mas gusto ko makakita ng mga post dito tungkol kay Jesus. No? Tungkol sa pag-ibig niya, tungkol sa biyaya niya. Kaya kaya ngayon po iniingatan ko ang laman ng mga reels na lumalabas dito sa akin ngayon ay mga sila Joseph Prince, sila Rene Roland, no? Sila John MacArthur, no? Alam niyo si John MacArthur po, nung namatay po siya, mas na-appreciate namin yung kanyang, ang ganda ng kanyang pangangaral, yung mga expository niya, no? Ang ganda, no? Marami. Meron akong John MacArthur Study Bible. Natutuwa po ako, nakuha ko lang po yung Study Bible na yun dati, 1,700, way back 2018. Ngayon, nagulat po ako sa Shopee, nagkakahalaga na po siya ng almost 8,000. Dahil napakaganda po ng study Bible na yan. One of the best study Bible. Yes, ginawa lang siya ng isang tao, pero ang ganda. Napakaganda, I highly recommend that. No? Kaya nga po, yan po ngayon. Yan po ang laman ngayon ng ko. Pag may nakikita ko rito, mga tulad ngayon, halimbawa, ganito po nangyari. Halimbawa, merong event sa showbiz, may event sa kung ano-ano sa mga iba't ibang lugar. Pinapakita nila, nasa reels, maingay sila. No? Ako ginagawa ko, nilalampasan ko lang po yan. At hinahanap ko yung mga makaka-bless na mga videos. Yung mga may pakinabang tayo. Ayan ang sabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya, at yan, pag yan ang iyong pinili, sabi niya, hindi yan aalisin sa iyo. And that's very important. And that's the Lord's one way of saying sa atin na pag pinili mo ang mabuti, no, the best ang mangyayari sa iyo. Sapagkat yung manifestation ng pagpili mo ay tiyak makikita po sa buhay mo. No, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya nga po nagkaroon ako ng comparison, paano nag-work ang Facebook way back then at saka ngayon. Mas maganda po noon. Pero siyempre, wag mo naman akong kukontrahin. Nagbabago ang panahon. Yes, nagbabago nga po ang panahon. Pero papabayaan mo na lang ba ng sistema ng pagbabago niya? Mas hindi maganda, papabayaan mo sa buhay mo? I really don't think so. Kung anak ka ng Diyos, you will choose Jesus over those things. Dahil malaking bagay po, maging Mary tayo. Huwag tayong maging Martha. Sometimes okay din po, pero maging Mary po tayo, no? Piliin natin ang mas mahalaga. Lalo na po ngayon, paparating na po siya. No? Anytime na paparating na po siya, lalo tayong magseryoso, no? Of sharing the good news, sharing the gospel sa ibang mga tao. Jesus is coming soon. Sa rapture po yan. Huwag tayong malito. Iba naman po yung second coming pagkatapos yun ng 7 years of tribulation. Salamat po. Gamitin natin ang social media natin to share daily good vibes and Jesus. God bless.